Hello, my dear. My dear Virgo. Second half of May. Second half of May na tayo mga my dear Virgo. This is from May 16 hanggang sa katapusan. General reading. Okay, so ang sakop ng reading natin, my dear Virgo, is una, yung usapin ng pera, career, finances, and then love reading. Sa health, hindi natin siya isasakop, my dear Virgo, kasi kung meron kang nararamdaman, it's better na magpakonsulta ka sa iyong doktor. Saglit lang. Ayan, nawawala sa autofocus eh. Okay, my dear Virgo, let's go na tayo. Umpisahan natin sa energy ng money. Money, money, money. 3 cards lang tayo dito, my dear. Okay? We have here the Three of Pentacles. Okay. So, maganda tong card na to, my dear, kasi kung naghahanap ka ng work, maganda to. Okay? So, posibleng meron mga offering na may kinalaman sa usapin ng trabaho. Kung naghahanap ka ng work, maganda to, my dear. Or baka hindi mo mapapansin, my dear, na meron na palang dumadaan na mga panibagong opportunities sa'yo. Kasi maganda tong card na to, my dear. Okay. More on job opportunities. Okay. Tingnan natin. Nakukuha ko rin dyan na mararecognize yung hard work mo. Parang meron makakapansin, my dear, ng hard work mo. Meron natutuwa sa'yo sa hard work mo. Okay. Okay, ano to? Temperance. Okay. And the Nine of Cups. Okay. So, tanggalin muna natin to, my dear Virgo, no? Dito muna tayo mag-focus. Sinasabi ng dalawang card na to, my dear, na kalma, di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Okay? Relax lang daw, my dear Virgo. Everything is under control. Okay? Balance your emotion. Kung ano man yung minamanifest mo, ipagkakaloob siya sa'yo. Okay? Sabi ko nga sa'yo kanina, my dear, meron mga job opportunities, my dear, napapasok, my dear, sa second half of May. Pero baka hindi mo siya mapansin, my dear, pero ang lakas ng energy, my dear, na hindi lang siya, my dear, sa second half of May. Posible pa siyang umabot ng mga around mga bear season, my dear. Posible umabot siya ng mga around September, okay? So, yun ang nakukuha ko, my dear. Hanggang sa season mo, my dear. Kasi ang season ng Virgo is from August 23 hanggang September 22. So, parang birthday gift na sa'yo to, my dear, no? Ganun kahaba ang pagdaan, my dear, ng mga opportunities, mga oportunidad sa'yo, my dear Virgo. So, kung hindi mo siya, my dear, mapansin ng second half of May, dadaan siya ulit, my dear, next month, which is June, and then dadaan siya ulit ng August, and then June, July, August hanggang September. Okay? So maganda tong card na to, my dear, in short. Okay? Parang sinasabi ng card na to, my dear, balansehin mo yung mga pinagdadaanan mo na may kinalaman sa usapin ng emosyon. Yung pasensya mo, my dear Virgo, haba-habaan mo pa yan, my dear. Okay? Dito kasi, my dear, sa Nine of Cups, parang kinukonfirm dito, my dear, na isahod mo lang, my dear, yung mga planggana mo, 'di ba? Very, very soon, uulan din ng blessing pagdating sa zodiac sign mo, pagdating sa lineup ng zodiac sign mo, my dear. Okay, may kinalaman sa trabaho, my dear. Sabi ko nga, my dear, kung naghahanap ka talaga ng work, mga additional income, eto yon. Okay? And naramdaman ko kanina na ma-appreciate yung hard work mo. Parang mapupuri ka or posibleng mabigyan ka ng promotion, my dear. Hindi man to, my dear, mangyari, my dear, sa second half of May kasi ang
eksena niya, my dear, is baka hindi mo nga mapansin. Okay? Yun talagang pinaka-highlight dun, my dear. Baka hindi mo siya mapansin. Pero, posible siya, my dear, ma-extend ng June, July hanggang August. Okay? Pero, second half of May lamang tayo, my dear. So, baka hindi mo siya mapansin. Okay? Yun ang nakukuha ko. Pero, maganda to, my dear. Sobrang ganda ng energy. Balance mo lang yung emotion mo, my dear. Habaan mo lang yung pasensya mo pagdating sa mga manifestation mo sa usapin ng pinansyal. Okay, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon na related sa usapin ng pinansyal, ma-overcome mo rin yan. Okay, super nice, my dear, yung energy ng kadatungan. Okay, pagdating sa'yo. Let's go tayo sa energy ng love. Love, love has come my way. Everything's gonna be okay. Okay, my dear? Let me see sa love. Ano to? Dalawa? First, my dear, is the Ace of Sword. Okay, peace of mind. Okay, ayan. Speaking of peace of mind, the Four of Sword. Kalmado din, my dear, yung energy, my dear, ng love. Okay. So, marami sa inyo, my dear, ang magte-take muna ng break time. Okay, related sa energy ng love. Okay. Tingnan natin, my dear. Ayan o, the Eight of Cups. Yes, marami talaga sa inyo, my dear, ang magta-time out muna sa energy ng love. Ang nakukuha ko, my dear, is parang mas focus talaga kayo sa usapin ng pinansyal. Okay, yun talagang pinaka-superior, my dear, sa inyo, my dear, especially second half of May. Pero marami sa inyo, my dear, ang magpapahinga muna related sa energy talaga ng love, no? Posibleng hindi muna kayo masyadong mag-worry sa usapin ng love, hindi muna kayo masyadong mag-emote sa energy ng love, mas focus talaga kayo sa energy ng pinansyal, okay? Yun ang nakukuha ko. Parang medyo malamig, my dear, di ba? Malamig ang simoy ng hangin sa usapin ng love, okay? Medyo cold ang ating mga my dear Virgo sa usapin ng love, okay? Kasi kung makikita mo dito, sa Four of Swords, energy of rest, okay? So marami sa inyo posibleng nagpapahinga or posibleng hindi mo na masyadong nagko-connect dyan sa mga love na yan. Dito naman sa Eight of Cups, this is energy of detach, no? Kung parang ibinibigay mo siguro ang, if you have a partner, binibigay mo yung freedom ng partner mo, or kung wala ka namang partner, parang hindi ka masyado nagmamadali, my dear, sa energy ng love. Okay, yun ang nakukuha ko. Hindi talaga yun ang priority mo, my dear. Okay? Pero sa usapin, my dear, ng pera, maganda siya. Ang daming offering. Okay, ang dami ko nakikitang offering sa iyo, my dear. Pero yun nga lang, the negative energy na nakukuha ko, baka hindi mo siya mapapansin. Kasi baka meron ka nga namang trabaho, 'di ba? Currently you are employed, 'di ba? So hindi mo siya mapapansin. Pero ang dami naghihintay, my dear, sa yung skills and talent. Okay. We have here, okay, energy of secret. Okay, yun na nakuha ko dito. Parang very secretive yung energy mo dito, no? Very tahimik ka, my dear Virgo. Meron mga bagay na naglalaro sa isipan mo na tanging ikaw lang talaga ang nakakaalam, okay? Lalong-lalo na sa usapin ng pinansyal, okay? So, posible baka meron ka mga plano, my dear Virgo, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na hindi mo na muna sinasabi. Oo nga naman, my dear Virgo, para hindi makapasok ang evil eye. Hindi mausog yan kung ano may ang gusto mong mangyari, my dear, okay? So, let's go. We have here the energy of justice. Okay. Tama. Tama yung energy, my dear. Energy ng justice. Meron kayong mga blessing na matatanggap, my dear, sa sa second half of May. Okay? Pero magiging tahimik kayo dito. Magiging very, very silent kayo related sa usapin ng financial, my dear. Ayan, kung mapapansin mo man, my dear, kung sabi ko nga, yung unang nakuha ko na energy, my dear Virgo, is hindi mo mapapansin na meron na palang mga kumakatok na blessing. The good news is, hindi lamang siya mangyayari sa second half of May. Abot pa siya hanggang mga September na energy, mga ganon. No? Pero kung mapapansin mo siya, my dear, kung makikita mo na siya, my dear, itong blessing, itong opportunity na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, ang gagawin mo naman, my dear, mananahimik ka. Maski, my dear, sa energy ng mga love
ones mo, sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo to sasabihin, okay? Wala ka ditong pagsasabihan, my dear. Nagsesekreto ka related sa usapin ng pinansyal, okay? Posible din, my dear, na meron ka mga ma-accomplish na problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, na alam ng ibang tao na meron kang problema sa usapin ng pinansyal, pero ikaw, ma-accomplish mo na siya, my dear, or mauumpisahan mo na siya, my dear, na magawan ng paraan sa second half of May, tapos hanggang sa ma-accomplish mo siya, wala kang pagsasabihan. Wala kang pagsasabihan. Ngayon ang mangyayari, alam ng mga tao na posibleng baon ka sa utang o marami kang problema, pero ikaw, my dear, tumatawa ka na sa loob mo. Deep inside your heart, tumatawa ka na kasi wala ka na palang problema. Wala na palang, kung meron ka mang utang, wala ka ng utang. Yun ang nakukuha ko dito. Dahan-dahan mo, my dear, mababayaran kung meron ka mga pagkakautang or meron ka mga kailangan na isettle na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Mag-uumpisa, my dear, ng second half of May. We have here the 10 of Cups. Okay. So, energy ng 10 of Cups, may kinalaman sa energy ng family. Yes, mostly sa pamilya ka, my dear, magsesekreto. Okay, more on family. Tatamaan dito yung partner, okay? Asawa, okay? Tatamaan siya, my dear. Ayan, okay? Bakit gano'n? May nararamdaman ako, my dear, na parang may gusto manligaw sa'yo pero hindi siya makaporma. Dito sa 10 of Cups, no? Meron gusto manligaw sa'yo pero hindi siya makaporma. Posible, my dear, dahil hindi ka nga masyadong focus, my dear, sa energy ng love. Kaya siguro, mararamdaman nitong person dito sa energy ng 10 of Cups na parang hindi mo siya pinapansin or parang hindi ka interesado sa kanya. Okay? Let's go tayo, my dear Virgo. Second half of May. Okay, eto daw. We have here the 6 of Pentacles. Masyado kang balance, my dear. Okay, binabalanse mo, my dear, yung usapin ng pinansyal. Okay? Medyo may pagkakuripot ka, my dear, sa second half of May. Okay? Medyo kontrolado mo, my dear, yung usapin ng pinansyal mo. Ang galing. Sobrang ganda, my dear, nung energy. Like, sobrang ganda. Kontrolado mo talaga, my dear, yung emotion mo. Hindi ka nagkakalat sa usapin ng pinansyal. Very budget talaga yung usapin ng pinansyal. And then, at the same time, parang sumasang-ayon din sa'yo, my dear, yung panahon, yung mismong ilang buwan to na nararamdaman ko, like from May, sabihin na lang natin, June, July, August, halos 4 months, my dear, na sumasang-ayon sa'yo, my dear, yung panahon, no? So, if just in case, my dear, meron kang problema or meron kang kakaharapin na problema, or meron kang kinakaharap na problema or meron kang makaharapin na problema, parang hindi siya magtatagal, masusolusyonan mo rin siya kaagad. Sobrang ganda talaga ng energy. Okay, you will be receiving a lot of blessing then, my dear. Okay, so next row tayo, my dear. Virgo. Eto nga, kunin natin to. Okay, we have here the 9 of Pentacles, independent energy. Marami sa inyo, my dear, kakayanin ninyo mag-isa kayo. Okay? Makakagawa kayo ng paraan kung paano niyo masusolusyonan yung usapin sa pinansyal. Salamat na rin, my dear, sa guidance ng ating buong may kapal, my dear, na pinapalakas ang iyong loob, my dear. Pero marami talaga sa inyo, my dear, ang kakayanin talaga ninyo kung ano man yung mga pagsubok na yan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kaya nga parang binababa na ninyo, my dear, yung expectation ninyo tungkol sa mga tao sa paligid ninyo na parang ina-accept na talaga ninyo na, okay, hindi ko na nasasabihin sa inyo kasi wala din naman kayong magagawa. Parang gano'n na nakukuha ko dito, my dear. Okay? Last 3 cards, my dear Virgo. We have here the 3 of Pentacles. Ayan na siya, my dear, no? Justice. Sinabi ko sa iyo kanina, my dear. Yes, meron ka marireceive na blessing, my dear. May kinalaman talaga, my dear, sa usapin ng pinansyal. Tumama siya sa energy ng career or ng kaperahan. Ayan na, my dear, nagsama na yung Justice at saka yung 3 of Pentacles. Kino-confirm na yan, my dear, na yes, maraming opportunity ang papasok sa loob ng 3 to 4 months. Okay, yung reading natin is para lamang siya sa second half of May, pero nararamdaman ko talang, my dear, 3 to 4 months na meron pa rin papasok na blessing, my dear, na kinalaman, my dear, sa usapin ng pinansyal. And mag-i-start siya ngayong second half
of May. So, kung hindi mo man siya my dear mapansin, it's okay. Nandyan pa rin siya ng June. Kung hindi mo siya mapansin ng June, it's okay. Nandyan pa rin siya ng July. Nandyan pa rin siya ng August hanggang September. Okay. Let's go, my dear Virgo. Last two cards. I give you my heart from the very next day. Okay, we have here the Six of Cups. Okay, thinking card. Okay. So, nasagap ko dito kanina, my dear, yung energy na parang meron tao talaga, my dear, na parang gusto kanyang i-approach, no? Parang gusto kanyang ligawan o parang gusto kanyang kausapin. And dito talaga siya nagre-resonate, my dear, dito sa third row natin. So, eto nga siya, my dear, parang hindi ka mawala-wala sa isip niya, no? Pero sabi ko nga sa iyo, my dear, parang medyo time out ka muna, my dear, sa energy ng love. Parang ayaw mo muna maglalalalalab, ayaw mo muna maglalalandi, no? Yun ang nakukuha ko dyan, my dear. Focus ka talaga sa energy, my dear, ng kaperahan. So, kaya siguro mararamdaman itong tao na to na parang ini-ignore mo siya or dinededma mo siya. Okay, my dear Virgo, last card tayo. Okay, eto na siya. Okay, we have here the Knight of Wands, the control energy. Sabi ko nga sa'yo, my dear, kontrolado mo lahat. Usapin ng pinansyal, usapin ng emosyon, very, very control mo siya, my dear. Okay? Bottom deck of the card is the Page of Sword. Ito na, my dear, yung energy ng gabay. Okay? You're asking guidance, kaya dinidinig, my dear, ng ating buong may kapal, my dear, yung dasal mo. Nangingi ka ng gabay, eto na yun, my dear. Ginagabayan ka niya na, my dear. Sinasagot niya na yung mga question mo. Pero sabi ko nga sa'yo, my dear, na posibleng hindi mo tumapansin na sinasagot na pala niya yung mga dasal mo, yung iyong mga hiling, second half ng May. Pero don't worry, aabot siya ng hanggang September. Ibig sabihin, hindi siya, my dear Virgo, magsasawa na ipakita sa'yo yung sign na yon na, na sinasagot na pala niya, my dear, yung mga prayers mo. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung second half of May. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and hit the like. Free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.